Magandang umaga po mga kapatid. Pasensya na po hindi na-record kanina ng maayos yung message, kaya nag-edit na lang ako ng message tungkol sa family relationship at para may upload ko sa video, nilagyan ko na lang ng slide ng mga picture para ma-upload sa Facebook. Kaya kung lumabas yung mga picture ninyo, pasensya na po na ginamit ko without your permission. Kasi sari-saring mukha ang makita ninyo dito sa slide para sa message na to. So, lahat ng mga aktivito sa church, sa Baguio, sa La Union, sa Bicol, dito sa Tarlac. Kaya ito po. God Sa bless. susunod na Sunday. Please stand up as we read this word once again. Muli, buksan natin ang Biblia sa tuloy natin sa Ephesians 6, 1-4. Pakinggan nyo, basahin ko sa Filipino translation. Ephesians 6, 1-4, sabi dito, tungkol sa family, mga anak, sundin nyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang inyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik labang sa inyo ang inyong anak, dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin nila sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Nalangin po tayo. Dakilang Ama, sa muli po Panginoon kami nalangin, nagpasalamat po sa tanghaling ito. Salamat po Panginoon na kami bilang isa, kabahagi sa katawan mo, sa pamilya ng Diyos, kami Panginoon nagkakaisa, na kami nagupuri dyan sa iyo through singing, through fellowship, through reading your word, through listening to your word Panginoon, through this message. Lord, pinapalain ko Panginoon na ikaw po ang maghanda ng aming puso at damdamin upang kami handa na makinig at gawin ang narapat bilang mga mananampalataya, Panginoon. Handa po Panginoon ng iyong lingkod na magsasalita ngayon. And you search our hearts so that kami, Panginoon, ay kaya-aya na mag-worship yan sa iyo, Panginoon. Naman ang mga pagkukulang, kahinaan, pagkakamali, Panginoon, we want to acknowledge it, surrender it to you. Kung pa kami ka, Panginoon, ay kaya-aya at tama ang aming pagkatao sa mga oras sa ito, Panginoon, because of you. Salamat sa lahat na ito. Ito ang pinapadalangin sa Panginoon Hesus. Amen. Okay, please be seated. So, gusto kong ipagpatuloy yung message tungkol sa family. Aniwala ko na palagi man natin nababasa ang scriptures tungkol sa mag-asawa, mga anak, pero kinakailangan na ulit-ulitin na basahin natin. Kasi para maintindihan natin, magawa natin ang dapat natin gawin sa ating mga tungkulin. Sa mga athlete, kahit na palagi na lang ginagawa every time na meron silang laban, uulitin na yun, mag-iinsayo sila. Para magi silang handa. Madagdagan pa yung kanilang kaalaman. Anumang klaseng larangan sa laro, palagi silang nagka-practice pa ulit-ulit. Ang ating pambansang kamao, almost how many years siya naglalaban? Almost siguro 20 years. Pero every time na meron siyang laban, uulitin niya ang mag-practice. Kasi pag ikaw ay nakapaghanda,
mas madali daw ang laban. Yan ang sabi ng mga athletes. Pag hindi ka nag-practice, ang hirap lumaban. Sa ating mananampalataya, I believe, totoo yun. Pag ang kulang ang kaalaman natin sa salita ng Panginoon, pag mayroong mga temptation, may tukso, lalo sa family, hirap na hirap tayo na lumaban sa ating kalaban. Nandoon, yung minsan lumalabas yung mga temper natin, yung emotion, o ano pa man, para lang tayo manalo. Kasi pag hindi natin ibinuhos yun, sumurinder na kayo, sumurinder na tayo. Then, isa tayo sa mga casualty sa gira na diniklara ng ating kaaway. So, kaya, ang panalangin ko, paulit-ulit man natin na bigyan ng diin ang mensahe tungkol sa family. Sana wag tayong magsawa. Kasi ito ang mahalaga. Walang ibang pinakamahalaga sa atin, maliban sa Panginoon Diyos, ang ating family. Okay. Kasi pag nawala ang ating family, just imagine, kung wala kang pamilya, masaya ka ba? Hindi. Just imagine, pag nawasak ang family, anong maramdaman nyo? Malungkot, siyempre. Lalo na pag kayo mananampalataya. Kasi kailangan natin ng family. From the very beginning, ang Panginoon, siya ang naglikha, siya ang author ng family. Kaya pangalagaan natin ang ating family. Sa binasa natin, makita natin doon. I believe, paulit-ulit natin yan na ba? Iba, memorize natin yun. Husband, love your wives. Wives, submit to your husband. Children, obey your parents in the Lord. Paulit-ulit natin yon. Kaya lang ang tanong, lubos ba nating naiintindihan? Lubos ba natin na naunawaan? At nasa puso ba natin yon? O may mga time na parang wala nang parang walang parang hirap tayo na gawin yung dapat gawin tungkol sa mga encouragement na tungkol sa Biblia. So gusto kong bigyan topic, how to save a Christian family. Paano natin iligtas ang ating family sa ating kaaway? Okay? Sa binasa natin, sa chapter 6, kung ituloy-tuloy mo yon, nandoon yung kaaway natin. But, alam natin kung sino yon. But, tingnan natin. Sa panahon ngayon, I hope ang panalangin ko na ma-encourage tayo, madagdagan ng ating wisdom, na pag nandoon yung kaaway, ano ba, hayaan ba natin na atakihin tayo? O we are going to fight? Ba? O handa tayo? Meron lang akong 3 punto dito para masagot kung paano natin mailigtas ang ating Christian family, ang ating family. Punta tayo muna sa very basic. Una, by knowing the Word of God. By knowing the Word of God, isa yan sa pinaka-basic. And of course, yung prayer, fellowship, giving na yon. Okay? Kasi nasanay na tayo doon bilang mga mananampalataya. Prayer, fellowship, singing, nandoon na yun, giving na yun. Attending Sunday school, attending church, nandoon na yun. But ito napakalaga, by knowing the Word of God. 2 Timothy 2:15, balikan natin yun bilang paalala bago yung mahalaga na punto na gusto kong talakayin. Paalala lang ito sa atin. Alam natin yung salita ng Panginoon, nagbabasa tayo, napapakinggan natin, at dala-dala natin araw-araw. Sa 2 Timothy 2:14, tingnan natin anong sinabi dito. Ito'y bilang pagbalik-aral sa mga natutunan natin, bilang paalala, bilang nakipagdigma sa ating kaaway, para sa ating pamilya. Ito ang sinabi sa 2 Timothy 2:14, umpisa natin, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito. Pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos. Huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan.
Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo. Manapay kapahamakan ng nakikinig. Sa 15, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang walang kabuluhan at malalaswang usapan sapagkat ang mga gumagawa niyan ay lalong nalalayo sa Diyos. So ang salita ng Panginoon, isa ito sa pangunahin, pananggalang natin para manalo tayo sa laban. Bilang mananampalataya, sabi niya, huwag mong ikahiya na gamitin ang salita ng Panginoon. Bilang mananampalataya, sabi niya, iwasan mo yung mga malalaswang usapan. Doon tayo natitira ng ating kalaban. I hope kung nangyayari yan sa atin, may nagre-remind sa atin, uy, huwag mong banggitin yan, malaswa yun. Okay. I hope hindi tayo natutuwa pag malalaswa na ang nakikinig natin sa ating kapatid. Ito ang sabi ng Apostol Paulo, paalala mo sa kanila ang mga bagay na ito. Sa 2 Timothy 3:16, muli, paalala sa atin, balikan natin ang mga natutunan natin. 2 Timothy 3, umpisa din sa 14, ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pananaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa magitan ng pananalig kay Kristo. Lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpabulahan sa maling aral, pagtutuwid ng likong gawain, at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So, ang 4 na verses na ito, pag ginamit natin ito bilang ating pananggalang sa ating kaaway, siguro mas nauna na tayo. Mayroon na tayong lakas. Okay? Mayroon na tayong dapat. Hindi na tayo maghahanap pa kung ano pa ang hagilapin natin, but we have the Word of God. Kaya lang ang problema, ito bang salita na ito ng Panginoon, ang Biblia, naintindihan ba natin? Binigyan ba natin ng pansin? Yun ang panalangin namin. Nabigyan natin ng pansin. So, yan ang salita ng Panginoon. Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagbubulaan sa maring aral, pagtuwid ng likong gawain, pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So, napakahalaga yung salita ng Panginoon. In that way, 100%, I believe, kayang-kaya natin isip ang ating family. Then, pangalawa, paano natin isip ang ating family? By knowing your roles in the family. Dapat alamin natin yung ating tungkulin bilang miyembro ng ating pamilya. In a previous message ko, alam natin kung ano miyembro ng family. Sino? Very obvious, very basic. From the very beginning nang kayo ipinanganak, alam nyo na yon. Mayroong nanay, mayroong tatay, may husband, may wife, at mayroong anak. Doon lang umiikot yung family. Of course, mayroong lolo at lola, mayroong mga apo. Kaparte yan ng ating family. Pag ang isang malaking family nagkakaisa, masaya. Kaya nga pag mayroong reunion, napakasaya. Kasi kahit na malalayo niya, nag-ipon-ipon, kanya-kanyang bahagi, masaya. Nung last Sunday, we visit Father Peter and Sister Lani. They have a family reunion. So, makita mo pag mayroong family reunion, kahit malalayo umuwi sila, just to celebrate yung gathering. So, kasi yun ang role ng mga ninuno, yung matatanda na. May mga lolo at lula, sila ang nag-organize na magkaroon tayo ng family reunion para maranasan nila yung kasiyahan bilang pamilya, bilang malaking pamilya. So sa Biblia,
ang tinukoy dito na ni Apostol Pablo, na palagi natin narinig yung tungkol sa tungkulin ng husband, ng father, ng wife at saka mother. Very obvious. Na dapat natin pakinggan at dapat natin gawin. Pero may mga time na sometimes nanghihina tayo, naniniglik natin. We are trying our best, nagampanan yon. Pero may mga time na hindi natin 100% nagagampanan. Kasi minsan, nalilihis tayo na iba ang ating pananaw doon sa pag-ibig na sinasabi dito. Iba yung pananaw natin doon sa submit to your husband. Iba yung upbringing natin. Yung sinasabi ng scriptures, pinapalitan natin ng ibang meaning. Kaya nagkakaroon ng problema. Doon pumapasok ang kaaway ng ating family. Kaya nga napakalaga yung church. Napakalaga yung salita ng Panginoon na siya palagi ang nagre-remind sa atin kung ang tungkulin natin. Kasi pag wala na, kung wala ang scriptures, wala yung Christian family, sino ang mag-a-advise sa inyo? Sigurado ang mag-a-advise sa inyo yung ginagawa sa labas. Walayan mo na yan. Walang silbi yan. Imbis na sasabihin na, you save your family, pag-usapan nyo, kasi sa family may problema. Nandun talaga palagi, hindi nawawalan yun, may problema. Kung wala kang salita ng Panginoon, wala kayong church na ganito, sino ang mag-a-advise sa inyo? Maybe, yung namulat doon sa social media o nakikita doon sa mga napapanood, yun ang sasabihin sa inyo. Walang silbi yun. Wanan mo na yun. Marami dyan. Hindi lang siya ang lalaki, hindi lang siya ang babae. Ganyan. Kaya, nangyari, wasak ang family. So, hindi alam ng iba na lalo sa ating mga Christian na mayroon tayong number 1 na kaaway. So, pangatlo, para ma-save natin yung family pag nandun sa problema na yon, pangatlong dapat gawin natin, by knowing your enemy and fighting the enemy. Sino yung ating enemy? Sa Ephesians 6, sabi ni Apostol Pablo, ang kaaway natin hindi flesh and blood, but against principalities, against Satan. Marami siyang mga galamay dito na ginagamit. Kaya dapat alamin natin kung ano ang kanyang mga strategy para naman magtagumpay tayo as a family, as a team. Okay? Nung kailan ba yun nagbalita? Yung panganay ni Pacquiao, si Jimwell, gusto ring magbaksing. Pero dinidiscourage ni Manny at ng kanyang asawa na magbaksing. Kasi alam nila ang hirap sa baksing. Narinig niyo yung balita na yun? Pero pakiusap ng anak, kasi yun din daw ang passion niya. Sabi ni Manny, ang rason kung bakit ako nagbaksing noon dahil sa kahirapan. Ngayon, nandun na yung pira. Bilyon na yung pira nila. Bakit ka pa magbabaksing? Pero sabi daw nung anak, yun ang passion niya. Kasi nag-practice na rin siya. Yun ang passion niya. Kaya sabi ni Manny, sige, ako na lang ang training sa'yo. Hard training. Para naman, talagang matuto siya. Kasi sabi nga nung balita, yung panganay niya, para din daw si Manny. So, parang gusto na rin lang pagbigyan. So, they want to work it as a team. Para naman kung lalaban siya, ay madiban sa may training siya at parte ng training na alamin yung kaaway. Yung mga nagbuboksing na yon, kung papakinggan nyo ang kanilang mga story, habang sila'y nagpa-practice, habang sila'y nag-training, halos lahat ng tape ng kanilang previous na kaaway, pinapanood nila yon.
Kasi titingnan nila kung paano sila magtagumpay sa laban. So sa ating family, meron tayong kaaway. Pero ang tanong, alam ba natin yung strategy ng ating kaaway? Alam ba ninyo? Maybe ang iba sa atin merong alam. Pero, sinaliksik ba natin? So dapat alamin natin kung ano ang strategy ng ating kaaway. Walang iba kasi Satan. So, merong kwento yung mga, alam mo yung Vietnam War? Nung, I think, 19, nandun ba yun? Vietnam War. Yung mga Vietcong ang kaalaban ng mga GI, ng mga Amerikano. Kasi tinulungan nila yung Vietnam na hindi na manalo sa gera. Pero anong nangyari? Talo yung mga Amerikano, sabi nila. Kasi sa gera, sa warfare, sa kabundukan, hindi nila alam kung sino ang kalaban nila. Okay. Pag-araw daw, kasama nila, pero pag-gabi, atakihin sila. Yung pala, yung mga kaaway nila, yung mga Vietcong, marami mga strategy sila na ginagawa. So, kaya tumagal yan ng matagal na panahon, pero natapos ang gera. Sabi sa history, talo daw yung mga Amerikano kasi umuwi. Hindi nagtagumpay yung kanilang obhito na matulungan yung Vietnam na hindi maging under communist. So ang reason doon kasi hindi ka alam ng mga Amerikano na nandoon kung sino ang kaaway doon sa mga Vietcong na kanilang gustong tulungan. So according sa mga kwento nila, pag araw nakikita nila kasama, pero pag gabi nandun na, papasok sila doon sa mga tunnel nila, din aatakihin sila. So matagal yung laban. Ang reason kung bakit hindi sila nanalo, kasi hindi nila alam sa kanila kung sino ang kaaway nila. So, the reason why maraming mga Christian family natatalo sa laban against sa ating kaaway with regards to family, kasi hindi natin alam kung anong strategy ng ating kaaway. Ang iba alam natin, pero ayaw natin siguro nga, ang iba hindi mailagan. So, naniwala ba kayo na the war started already? Sabi niya, war has been declared on the Christian family. Sa Pilipinas, nakikita ba kayong marami ng kaswalte? Siguro hindi pa. Pero sa Europe, sa Amerika, mostly na mga family, marami ng mga kaswalte. Kasi according dun sa binabasa ko, ito ay nung 1960 pa ito na record. Sabi niya dito, 1 out of 2 marriages end in divorce. Okay? Ibig sabihin, 50-50. Kung may 100 na kinasal, ang magdi-divorce doon is 50. Grabe no? Sa Pilipinas wala pang divorce, pero nakahamba na sa Senado na magkaroon ng divorce. Mayroon ng mga nagpapanukala na magkaroon ng divorce. Okay. Sabi niya, the median age of the divorce is 34. So, 50-50 yung nagdi-divorce, ang pinaka-middle age doon is 34. Sa lalaki, 30 sa babae. Just imagine. At the age of 34, at the age of 30, kung kayo kinasal, pagkatapos yun, wala na. Okay? Then, sabi niya, in 1960, out of every 10 women household was maintained by a woman with no husband present. In 1996, 2 out of every 5 household was maintained by a woman with no husband. So just imagine, for how many years? 1960 to 1996, almost 30 years. 34 years. Dati, sabi niya, 1 of every 10. Ibig sabihin, 10%
yung walang tatay doon sa family. After 20 years, 2 out of every 5. Ibig sabihin, 20%. Wala na walang tatay doon sa family because of the divorce. Yun ang nangyari sa Amerika. Hoping na hindi yun mangyari sa Pilipinas. Sabi niya, 1 million teenage girls will get pregnant out of wedlock. At that time na sinusulat ito, sabi niya, 1 million na mga single na buntis na walang asawa. Just imagine, 1 million. Then sabi niya, 66% of American, 50% of those girls will abort their babies. Okay? Just imagine, 500,000 araw-araw, they will abort their babies. Kasi, legal sa kanila yung abortion. Pwede yun. Pilipinas, hindi pa yun. So, pag nangyari sa Pilipinas, kung meron tayo ngayon 106 million na population, paano kaya ang maging ratio? So, habang parating tayo doon, tayo na mga generation ngayon, dapat magi kayong handa. Baka yung mga anak nyo, pagdating ng panahon, mayroon ng batas na pwede na yung divorce. Mayroon ng batas na pwede na yung abortion. Mayroon ng batas na same-sex marriages. Okay? Anong gagawin nyo? Pag dumating ang panahon na yon, sasang-ayon na lang kayo sa batas na yon? Okay, anyway, pwede na. Meron nga nagpapanukala na ang marriage daw, pwede na lang, may kontrata na lang. Kung gusto niyo na mag-usap kayo 10 years, pwede na. After 10 years, tapos na yung marriage. O kaya 20 years. Pero, hindi nakakapasa. So, ganyan na nangyayari. Kung nangyari yan sa Europe, nangyari sa Amerika, mangyayari kaya sa atin? Kung mangyari sa atin, dapat handa tayo. Sabi niya, 66% of American senior high school have used illegal drugs. Just imagine. During those time na senior, 66% sa mga high school student, they use illegal drugs. Sa atin ngayon, we don't know kung anong porsyentay ang ating presidente galit na galit sa mga drug users, drug addict, drug, yung mga pusher. Kaya nga, he declared war against those. At maraming casualty because of those things. So, we don't know kung anong percentage doon sa mga... Kaya makikita natin, kung titingnan natin, ang war against family, nag-umpisa sa Europe, nag-umpisa sa Amerika, at sabi nga dito sa atin, tayo na lang dito na nation na walang divorce sa mga kumpara sa Europe, sa Amerika. Walang abortion. So, ipanalangin natin na hindi mangyari yon. So, si Satan, meron siyang tatlong strategy para manalo siya sa laban na to. Unang strategy niya, sabi niya, strategy number 1, to effectively alienate and sever husband relationship with his wife. Isang strategy, paghiwalayin yung mag-asawa. Isa yan sa strategy na nangyari sa Amerika. Kaya ngayon mayroong divorce. Pag nagkahiwalay na yung mag-asawa, ano mangyari sa family? Wala na. Malungkot na, lugmok na. Just imagine. Dati masaya kayo kasi mayroon nanay at tatay, then all of the sudden, naghiwalay. Ano mangyari pag mayroon maliliit na mga anak, naghiwalay yung nanay at tatay? Hirap, Ang hirap. Sa mga OFW, believe ako sa kanila. Pag sila ay nag-aalis, iiwanan yung kanilang family. Sabi ako, talagang pag hindi kayo matatag, maybe isa rin sa mabibiktima yung kanilang family. But may mga OFW na
Pinanindigan nila yung kanilang responsibilidad sa family. Pinanindigan nila yung kanilang responsibilidad sa kanilang asawa. Bumalik sila na nagtagumpay. Pero may mga OFW rin na hindi nagtagumpay dahil sa kahinaan na nangyari yung kalaban. Mayroon kakilala na OFW, hindi siya nagtagumpay. Nung umalis siya, ilan ang anak nila? 4. Maliliit, iniwanan sa nanay. Then, 1, 2, 3 na taon, okay pa. Pang-4 na taon, wala na, nakahanap na ng iba. Kawawa yung nanay. Siya nagpalaki yung kanyang mga anak hanggang nagdalaga sila, nagbinata. So, makita mo na ang hirap. At nung lumapit sa akin, akala ko hindi totoo yung sinasabi. Pero pinakita niya yung picture na nagpakasal sa ibang babae. So, walang magawa yung babae na iniwan. Palakihin yung kanyang mga anak. Ginawa ng babae, nagawa siya ng paraan para mabuhay yung kanyang 4 na anak. At mahirap na makita mo ang family na nagsasuffer dahil sa paghiwalay. So pag hindi tayo naging maingat, maybe someday yung family nyo, kayo, isa rin sa mga kaswalty sa girang ito. So pag naghiwalay ang babae at ang asawa, mag-asawa, ang hirap sa mga anak. Ang hirap sa mga anak. So, huwag natin hintayin na mangyari yun. Palagi natin balikan yung salita ng Panginoon. Palagi natin balikan yung ating role sa ating family. Huwag natin ibaliwala kung ang ating nanay at tatay nagpaalala sa atin. Huwag natin ibaliwala yung ating tungkulin sa ating family. Kasi pag pinabayaan natin yon, then, isa rin tayo sa mga biktima sa girang ito. Yung pangalawang strategy ni Satan, effectively alienate and sever the father's relationship with their children. So, isa sa mga paraan ni Satan na mahiwalay yung relationship between parents and their children. Pag ang mga anak nagtampo, pag ang mga anak nagrebelde sa mga magulang, din Satan, nandun siya. Madaling ipenetrate, madaling talunin ang isang family. Talunin kayo. Talunin tayo. Why? Mahina na. Kasi just imagine, supposed to be yung isang anak sumusunod sa magulang, nakikinig sa mga payo. Pero all of the sudden, dahilan sa kaunting dahilan, dahil sa kaunti lang na nasabi, imbis na pag-usapan, nagtatampo at nagre-rebelde. Pag tayo'y nagrebelde, pag kayo'y nagrebelde sa mga magulang, hindi na kayo makikinig. At gagawa kayo ng mga steps na maybe mapapahama ka. Nangyari sa ibang mga family na dahil sila'y nagrebelde, dahil sila hindi nakinig, din nagtagumpay yung ating kaaway. Isa sa mga strategy. So, napakahalaga na mga anak, palagi natin narinig, memorize pa natin yun. Obey your parents in the Lord. Pero may mga time na nagdi-disobey tayo. Pero praise be unto God na tayo mananampalataya. Kung nagdisobey tayo, may nagpapaalala sa atin na pag-usapan yung problema. Then, pangatlong strategy ni Satan para manalo sa
girang ito, neutralize the men. Okay? I-neutralize yung mga lalaki. So bilang lalaki, supposed to be, ang ating tungkulin, leader tayo sa family. Pero pag natalo yan ni Satan, natukso yung lalaki na yon, anong mangyari sa family? Wala nang mag-leader. Napabayaan yung mga anak, napabayaan yung family, then, nandun yung kaaway. Malamang magtatagumpay siya kasi very tricky ang kaaway. So, pero ang maganda, bilang mga mananampalataya, mayroon man tayong kaaway, pero mayroon naman tayong pananggalang na binigay ang Panginoon. Sa Ephesians chapter 6, nandoon yung baluti na kaloob ng Diyos. Nandoon yung ating pananampalataya, nandoon yung biyaya ng Panginoon, nandoon yung salita ng Panginoon, nandoon yung banal na Espiritu. So walang dahilan na dapat hindi tayo magtagumpay. Maliban na lang na hindi natin ginagamit yung pananggalang na yon. Maliban na lang na mag-surrender tayo. Pag naghina yung mga lalaki, pag nagkaiwala yung family, hahansap kayo, ay surrender. Then, isa tayo sa maging casualty sa gear na ito. But, maging handa tayo. Nandoon yung balote ng, baloting kaloob ng Diyos. Ating basahin para ma-remind tayo kung anong mga balutin na ito. Kaya sabi niya sa verse 14 ng chapter 6, kaya maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. At isuot ang panyapak na pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita na kipagkasundo sa Diyos. Sa 16, taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng magliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat na ito ay gawin ninyo sa magitan ng panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. So, gibin na yung banal na Espiritu, gibin yung panalangin, ang kinakailangan natin. Yung pananggalang, yung salita ng Panginoon. Dapat magi tayong matatag para manalo tayo sa gira against sa family. Ang tanong, kaya ba natin to? Kaya ba natin to na lumaban? Gawin natin to as a team. Husband and wife with the children. Kasi pag mag-isa o dalawa lang ang makipaglaban, ang hirap. So as a family, dapat gawin natin ito na may team. Bilang kabahagi ng church na ito, magtulungan tayo na hindi tayo mabiktima ng ating kaaway. Dapat magtagumpay tayo. So, save your family. Manalangin po tayo. May request si Brad to stand up at manalangin tayo. Dakilang Diyos, kami po inalangin, nagpapasalamat po sa tanghaling ito. Salamat po Panginoon sa yung salita na nag-remind sa amin bilang kabahagi ng katawan mo, bilang miyembro ng isang family. Tulungan mo kay Panginoon na magtagumpay sa girang ito laban sa kaaway, na babaprotektahan namin ang aming family na hindi kami mag-isang casualty sa girang ito, Panginoon. Thank you so much, Lord, for your love, for your word, for your care for each one of us. Thank you so much, Lord, for this. In Jesus' name I pray. Amen.